let's welcome our pastor, Pastor Herbie Castillo. Amen. Sige po. Makakaupo tayong lahat. Sige po. At pwede po ba palakpakan natin yung katabi natin? Hindi lang si Lord. Because I do believe, it takes decision for us to be here. Hindi ito basta nagising ka lang, nasa church ka na. It takes decision. Na minsan hindi madali. Merong mga challenges. Some of you not feeling well. Some of you wala pang tulog. Maybe for some people, they really having some difficult times, hardship, challenge. Tapos may mga totally nga talagang iba, wala talaga sa mood na mag-church ngayong araw na ito. Pero look what the Lord has done. Nandito kayo ngayon. Amen? And because you're here, wala ding ibang options but to be blessed. And God cannot bless a decision we are not taking. Talagang kailangan mong mag-decide. Hindi pwedeng puro intention lang. Hindi pwedeng puro desires lang. Hindi pwedeng puro gusto ko lang. Sometimes you really have to put your faith into actions. Kailangan mong mag-desisyon para sabihin, Lord, hindi na pwedeng ganito. I must, like what we have heard last Sunday, we must do this. Si Jesus sabi niya, nung hurugasan niya yung paan ng mga disciple, Peter, I must do this. Nung kausap ni Jesus si Mary, nung nawawala siya, nandun siya sa temple, sabi niya, I must be in the Father's house. May mga life sa buhay natin, may mga parts sa life ng buhay natin, sa totoo lang, na kailangan mong lagyan ng solid decision. Kasi pagka palagi ka na lang hahatakin, itutulak, i-convince, palagi ka na lang liligawan, palagi ka na lang papakiusapan para gawin mong isang bagay naman na nakabubuti naman talaga sa'yo, doon na-delayed yung maturity, yung growth. I think what the world needs now is maturity. Hindi naman talaga pera, hindi naman talaga promotion agad What the world needs now is maturity. And maturity comes in every step that we took every day. Dinidecide natin sa araw-araw ng buhay natin. Not emotionally, but, convinced ka, sabi ni Apostle Paul, for I am persuaded, I am convinced, neither death nor life, angels nor demons, famine, peril, sword, nakedness, nothing will be able to stop me, for me to be separated from His love. Wala daw makakapigil sa Kanya. And I think that kind of faith, hindi yan basta dumating ng ganun-ganun lang Araw-araw yan. I think dinidesisyonan yan araw-araw. Little by little, step by step, faith to faith, glory to glory. Araw-araw mong didesisyonan, sasabihin mo sa sarili mo na, kailangan kong gawin ito. Dadating yung time, sa totoo lang, no one will encourage you. You have to encourage yourself. Dadating yung mga time, wala pong mag-chat-chat sa'yo, magre-remind sa'yo, magpapalakas sa'yo. Alam nyo kung sino lang magiging kasama mo? Of course, palagi ang Diyos. But the most important thing, yung sarili mo, yung sasabihin mo sa sarili mo, I must do this. Hindi po pwedeng ganito. May mga tao bumabangon sa umaga kasi kailangan talaga nila, hindi dahil gusto nilang bumangon lang. Yung iba sa inyo, kung wala kayong dahilan para bumangon, find one. Something to do, something to look forward to, someone to love. Hanap kayo ng mga bagay, ano yung gagawin ko ngayon, ano yung nilulook forward ko, sino yung mamahalin ko. I think minsan di kailangan ng mga titinding mga motivations. Yung mga simple act, na para gawin mo sa anak mo, sa asawa mo, sa kapitbahay mo, o kung minsan nga para sa sarili mo na lang Yung iba, pinatatagal pa yung emotion sa heart niya bago mag-move on. Pero minsan ang kailangan lang is a big decision of step para sabihin, Lord, ito na yon. So, congratulations. Sabi mo sa katabi mo, congrats. You made it. Nandito ka Sa totoo lang, nandito kayo Yung iba nga ayaw nang mag-church. Why? Because they think parang life is overwhelming. School, business, relationship, sickness and disease. Buti nga yung ba sa inyo, marami sa inyo hindi kayo affected ng gera sa Middle East. Wala kayong pakialam sa pagtaas ng gasolina, wala naman kayong sasakyan Kaya you're not that affected. Kahit anong mangyari. But there are some being affected by it. Pero alam nyo kung anong maganda? Kung tataas man ang lahat ng mga bilihin, tataas din ang provisions sa atin ng Panginoon. Lalaki yung presyo ng mga bibilin mo, natural. Pero, hindi ba kayang isupply ni Lord greater than that? Yung provision niya is much better, greater than our expenses. Sana maging ganun yung pananaw natin.
Anyway, yung pag-uusapan natin ngayon, you already heard this. Alam ko, iba sa inyo, alam nyo na eh. Pero alam nyo, ang pinakamahalaga sa buhay, sa taong nakakalimot daw, yung paalala yung gamot. You know, we need to be reminded kasi it's so easy to forget. At sa totoo lang, maraming napahamak because they forgot things. Nakalimutan lang ha. Hindi nila alam, nakalimutan lang i-apply, gawin. Ends up distractions. Kaya sabi ng Hosea 4:6, people are destroyed, lack of knowledge. They forget knowledge actually. Wala nang alam, kulang sa kaalaman, tapos kinalimutan pa, yung iba, ni-reject pa yung knowledge. Yung bagay na alam mong tama, pero ni-reject mo, napapahamak ka. Ang masaklap minsan, hindi mo nga ni-reject, pero hindi mo kasi alam. Kaya sa mga sa mga hindi pa nakakaalam, malalaman nyo ngayon. At pag nalaman nyo na, that's the challenge. Why? Because you know it, then you are responsible for it. Kaya minsan magandang walang alam no, sa isang bagay. Kasi pag nalaman mo, ikaw na yung accountable eh. Ikaw na responsible for it kasi alam mo eh. So anong gagawin mo? Huwag mo nang kalimutan yung alam mo. You know what I would like to talk today? Baguhin yung daigdig. Paano, Pastor? Sa iyong tinig at pandinig. It means, change your world through your word and what you hear. Dati tinitake ko to lightly, akala ko biblical lang eh. Na may power yung words natin eh. Ngayon scientifically, ngayon actually practically or spiritually, kung di mo naman i-spiritualize everything, let me tell you, talagang may power yung naririnig mo at saka yung sinasabi mo. Ang laki ng kapangyarihan yan. Idadrop ko lang yung mga verses, pero mamaya ko nahihimayin. Sabi ng 18:21 ng Proverbs, death daw at saka yung life, nasa power nino ng tao, ng Diyos, hindi. Nasa bibig. Death and life are in the power of the tongue. Grabe, no? Yung kapangyarihang makapatay at kapangyarihang makabuhay, nasa kapangyarihan ng mga sinasabi mo. Pag yan tinake mo lightly, you will be affected big time sa buhay mo. Pag hindi nyo nabantayan, yung sinasabi mo sa asawa mo, sa anak mo, sa sarili mo, at sa mga tao, sa sitwasyon mo, kaya pala merong more death coming because more speaking death coming. Kaya pala more life is coming because more life being spoken. Ang nangyari, 10:17, balansehin natin. Faith comes by hearing. You don't go to faith. Faith will come, don't worry. Dadating yung faith, basta may napapakinggan ka ng mga faith words, mga words of life, mga Jesus spoken words. And when you heard it, pag naririnig mo, you know what happened? Nabubusog ka kung paano ang bibig kumakain, yung tenga din kumakain. So habang nakakapakinig ka, then faith arise. Faith comes. Kaya ka nabubuhayan, namamotivate ka, kasi faith comes to you by what you hear. So be careful kung ano pinapakinggan natin. So tingnan nyo ito mas sinabi ni Lord. Mark 11:23. Whoever says, hindi kailangan pastor, hindi kailangan missionary, hindi kailangan leader, hindi kailangan volunteer o matagal ng Christians, or may alam sa Bible o Bible school students. Ang kailangan kahit sino daw pwede. Whoever says, ang sino mang magsasalita, babae, matanda, lalaki, kahit sino. Whoever says, pag binuo nyo yan, whoever says to this mountain to be cast out into the sea does not doubt in his heart, what he says will come, will happen. Ang requirements, kahit sino. Whoever says to this mountain. So, ibig sabihin, ngayon, candidate na kayo. Saan? Kung ano man yung sasabihin mo, may effect talaga. Ang laki talaga ng effect nung sasabihin mo. Alam niyo yung barkong malaki? Paano papaliko? Hindi mo yan mapaliliko lang basta ng hanging malakas o ng alon. Kung gusto mo siyang i-turn from left or to right, meron kang ipipihit, pero para siya lumiko, sa ilalim niya na hindi mo nakikita, under the water, may maliit na timon or rudder na lumiliko, napapaliko yung napakalaking barko. Alam niyo yung kabayo? Humawak kayo, 5 kayong tao, and then itali mo sa kabayo. Pag yung kabayo nakawala, nakatali, nakahawak kayo, kaladkad kayong 5. Paano mo papaliko yung horse sa left at sa right? Paano mo siya mapapahinto? Sa bibig. Lalagyan siya ng, para hatakin, dun sa uminto. Natuklasan nila, even the big ship, pwedeng i-shift, iliko sa maliit na timon. Even the powerful horse, kayang hinto sa pamagitan ng rudder sa bibig. And then biglang binabanggit ni James, yun daw dilang apoy, kaya magpabaga ng buong gubat.
Yung maliit na naupos ng sigarilyong naiwan, yung mga bottled water na may natirang konting tubig na masisikatan ng araw, it can even cause fire sa mga dried leaves. Tapos, forest fire na. Yun daw maliit. Basahin ko sa inyo yung verse. James chapter 3 verse 5 to 6. Yun daw dila, pag binasa niyo yung buo, it speaks about the tongue makes great boast. Pwede siyang magpalaki, magpalala. Yung dila, kaya niyang magpagera ng bansa dahil sa sinabi ng isang presidente. Kaya niyang magpagulo ng isang relasyon, magpagkulta ng utak mo, magpa-stress sa'yo because of words being spoken to you. Pero, kaya rin niyang magbuo ng relationship, mag-uplift ng discouraged people. Kaya rin niyang magpagaang ng loob. Kaya rin niyang mag-fix ng mga relationship, mga pangarap, through wordings. Akala ko dati, ang nag-shape ng buhay natin ay yung sinabi ni Sigmund Freud. Sabi ni Sigmund Freud, I think father of psychology, sabi niya, yun daw environment, lifestyle, upbringing, role model, experiences. Ang naging dahilan, kaya ang buhay mo ganyan. Pero pag nilaliman mo pa ng gusto, there is much more powerful than psychology kasi may mga tao na ganito naman yung environment na kinalakihan, ganito yung kanyang upbringing, ganito yung kanyang naging lifestyle, ito yung kanyang mga role model, pero naging better man. Kahit dun lumaki sa lugar na yon, kahit naka-experience ng ganung klaseng abuse, pero became a better person. It means, yung pag-uusapan natin ngayon, your life is not just shaped by what happens to you. Kumbaga nahubog yung buhay natin, hindi lang sa mga bagay na nangyayari sa buhay natin. Alam niyo what shapes our lives? By what enters to you and what comes out to you. Ang nag-shape ng buhay natin, yung mga bagay na pinayagan yung marinig, at saka yung mga bagay na pinayagan yung sabihin. Kaya pala si Jesus, nung tinatanong siya about sensitive issues ng civil law o ceremonial law, ba't di naguhugas yung mga disciples ng kamay? Sabi niya, no, may much better than that. Sabi niya, hindi naman kasi yung pumapasok yung nagpaparumi, kundi yung lumalabas sa bibig, ang nagpaparumi talaga sa tao. So sinasabi niya, what comes from your heart, what comes really from the inside of you, you spoke, you let it out. Ang nagpapasira, nagpaparumi sa buhay mo. So ibig sabihin, what you hear shapes what you say. Yung mga sinabi nyo sa inyo nung bata kayo, pag nakapakinig kayo ng mga verbally abusing words, dalang-dala mo yun eh. Minsan nga, sinampal ka, sininturon ka, may latay eh, pero after a days, a week, wala na, okay ka na eh. Pero yung words na sinabi sa inyo, 10, 15, 20 years, ang sakit pa rin eh. Di mo makalimutan yung taong nagsalita ng masakit sa'yo eh, tama? Ang sakit nun, wala namang buto yung dila pero mapanakit. Eh, ang salita pa naman, pag sinabi na sa'yo, hindi na yung sa'yo. Ang may-ari na yung sinabihan mo. Kaya kung imekos-mekos niya yung words, dagdagan niya, bawasan niya, wala ka nang magawa. Kasi you already have spoken it, release it. Kaya kung masakit yung sinabi mo, kaya niyang palalain yon sa sarili niya. Kung maganda yung sinabi niyo, kaya niyang pagalingin yon sa sarili niya. Yung mga words na yan. And then, what you say shapes what you live in. Di nakafocus ka sa pakikinig, nahuhubog na ngayon yung sasabihin mo. Yung mga sasabihin mo ngayon, huhubugin na niya yung araw mo, yung buhay mo. Sabi ko nga, minsan dadaan ka sa mga kalsadang bako-bako, dadaan ka sa mga kalsadang sira-sira, huwag ka na magsalita. Huwag ka na magsalita. Magne-negative ka lang eh. Sasabihin mo lang, itong gobyerno ito, puro kurakot, itong kalsadang ito, hindi maayos. Alam mong gagawin mo? Magsimula kang magsalita, Lord, thank you po. Itong kalsadang ito, makikita kong one day, aayos ito. One day, Lord, masisemento ito, Lord. Minsan din yung kailangan sabihin, di ba pagka dumadaan ka, bako-bako? Di ko na kailangan sabihin, alam mo na eh. Na bako-bako yung dinadaanan mo eh. Kaya lang, what makes it more negative? Pag sinasabi mo, so you don't just live in a world that was been given to you. Hindi kayo nabubuhay sa mundo lang na binigay sa atin. Actually, you are living in a world that you have speaking. Pag tinignan mo,
Ang dami ng experiment nito, sila Masaru Emoto, na Japanese, na nagsalita siya sa water, ano yung nagiging, ang dami na, sobrang dami na, nagsasalita sa mga orchids, nagsasalita sa mga animals, nagsasalita sa mga pregnant women na nandun yung boom sa tiyan, nagsasalita sa nature, marami na napatunayan nila scientifically, may power talaga yung salita. May power talaga yung words. True elements, si Jesus kinakausap yung wind, kinakausap yung waves, kakausapin yung stone, kakausapin yung lupa, gugulong yung lupa. Alam niya na may power yung words. Kaya lang minsan, hindi natin masyadong nabibigyan ito ng deal sa sarili natin. Kung makapagsalita tayo, ganun kabilis. Lalo sa mga negative. Kaya after this message, kung hindi mo gusto yung buhay mo na nangyayari ngayon, baguhin yung sinasabi mo at saka naririnig mo. If you don't like what you're living, why don't you check what you have been hearing and saying? Check nyo. Baka puro nega ang naririnig nyo. Check nyo. Baka lately, hindi ka nagsasalita ng life, hindi ka nagsasalita ng positive, hindi ka nagsasalita ng good things, hindi ka nagsasalita ng encouragement. Kasi nga, what you hear shapes what you say. So maging aware tayo ngayon, ano ba yung mga narinig ko lately? Di tingnan niyo yung social media niyo. May tinatawag na algorithm, ha? Yung algorithm, kung ano yung lagi mong pinapanood, yun ka ipifeed niya. Titingnan niyo kung ano yung lagi mong pinapanood, yun ang algorithm mo, yun ang shapes mo. Kaya usually, yun ang words mo. Kung ano yung algorithm mo, kung ano yung lagi mong pinapanood, lagi mong pinapakinggan, then no wonder, bakit you're having an attitude na ganon? Dati akala ko, we need to do this to have faith. Kailangan gawin ito. Pero alam nyo, faith, you don't go to faith. Basahin ko ulit, 10:17 ng Romans. Faith comes by hearing, hindi having heard. Baka kala nyo, pag napakinggan nyo isang beses, okay na. By hearing and hearing by the word of God. Tuloy-tuloy talaga siya. Kung maaari, every Sunday. Kung wala kayo sa on-site, at least online. Kung wala kayong online, at least meron kayong mga taong magsasalita sa inyo kung saan yung faith mo mag-a-arise. Kung saan yung faith mo mag-rise up siya at sasabihin mo sa sarili mo, hindi po pwedeng ganito. Kasi ang narinig ko, I'm the healed of the Lord, I'm the righteousness of God, I am accepted, I am blessed. Pag naririnig mo yun, dun ka bumabangon eh. Dun tayo umaayos eh. So it means, before something comes out of your mouth, una-una, it already entered to your ears. So, lately, sino yung mga nagsasalita sa inyo? By the way, when we talk about nagsasalita o teachers, maraming teachers, ha? Minsan, ang pain, teacher yan. Ang mga problema, teacher yan minsan sa buhay natin. So, yung nagsasalita, kaya sabi ni Lord, those who have ears, let them hear. Alam niya, maraming tengang makikinig kasi maraming voices na mag-i-speak sa buhay natin. Sa sarili mo lang boses mo yung sarili mo Iba pa yung boses ng mundo. And then iba pa yung boses ng demonyo, na mga naririnig mo psychologically sa isip mo. Iba pa yung mga voices ng mga circumstances, tsaka yung voice from ang daming boses na nagsasalita. Ang problema lang, kanino yung i-entertain mo? Kanino yung papakinggan natin? So you speak from what you constantly hear. Kung ano yung madalas mong napapakinggan, kaya be very careful sa mga pastors, preachers, teachers, social media, influencer, bloggers, na mga magsasalita sa inyo, ang daming fake news, ang daming fake people, na magsasalita sa inyo, tapos i-embrace mo, maapektuhan yung health mo, maapektuhan yung decision mo, nang hindi, subtle, hindi mo alam na yun na yung nangyayari sa buhay mo. Pero lahat yun, kasi bunga ng mga napakinggan mo sa mga tao. Alam nyo, para malaman ko yung faith ng people, hindi ko tatanungin kung ano yung belief niya, paano siya mag-pray, ano yung mga verses na alam niya, hindi. For you to know the faith of the people, just listen to them. Pakinggan mo siya paano magsalita. Malalaman mo kung ano yung faith ng people na ito. Pag dumadaan siya ng problema, dumadaan siya ng challenges, or kapag may magandang nangyayari sa kanya, pakinggan mo lang yung mga voices, words, statements, sentences, na sinasabi niya, alam mo, faith, man of faith ito. May sabihin ka sa kanya, alam mo, may problema tayo, ganito ganyan Alam mo, malalaman mo kung man of faith yung kausap mo. Paano siya magre-react, magre-response, dun sa wordings niya, makikita mo kung faith ba yun or emotionally,
wounded siya, or driven siya ng needs, pressured siya ng life, or confused siya ng mga kung ano-anong naririnig. Alam mo, kahit may problema, magsasalita yung tao, but the good thing here, may solusyon. Alam mo, magsasalita siya palagi ng, but I will not quit, but I will continue. But alam mo, meron siyang sinasabi na palaging uplifting, pero pakinggan mo, yung faith ng mga people, sa words na sasabihin nila. Kasi, your environment, sabihin nyo nga environment, is being programmed by your confessions. Napoprogram yung environment ng confessions mo eh. Kaya kung ano yung magiging environment ninyo, alam nyo, tinignan ko, 2026 ngayon. One time, nagkaroon ako ng reflection sa life ko. Inatres ko ng 2025. Tapos, tinignan ko, ano ba yung mga pinagsasabi ko ng 2024? And then, ano ba yung mga major things that I have spoken ng 2023, 2022? Inatras ko hanggang sa kung ano yung kayang maarok ng isip ko, ng memory ko, ng bank. Kung may power bank, may memory bank sa isip mo, kaya mong alamin eh. You know what I realize? Halos lahat pala ng nangyayari ngayon sa church, sa family, sa personal life ko, are the results of what I have been spoken. Tinignan ko, grabe, lahat ng meron ako. The influences, the blessing, the learnings, the experiences, the places, the situations, lahat talaga. Lahat talaga. May kinalaman yung sinabi ng bibig ko. Believe me or not, bumili ako ng mga patches ng mga flag ng bansa. Hindi ko pa napupuntahan, pero nilagay ko na doon sa bag ko, dinikit ko na sa mga sticker ng luggage ko, hindi ko pa napupuntahan. Nung i-check ko last time, nung 2025, lahat ng mga sticker ng mga flag ng mga bansa na dinikit ko sa luggage, napuntahan ko lahat. Why? Because I have spoken it. Sinabi ng bibig ko eh. Sinabi na, I will be here. Bisikleta lang ako noon, mountain bike. Inaangkas ko pa si Charlita noon para kaming Korean novela nung time na yon. And you know what I did? Nagsalita ako na, Lord, I know you love the prosperity of your people. Alam kong ayaw mo nang pinagpapawisan kami. Kahit papano, pagaanin mo yung buhay namin, Lord. On this part, I want to have this. Binigay ni Lord. Then the next thing, nag-speak ako ng bagay na gusto kong makita. Nag-picture ako ng big bike, inilagay ko sa Bible ko. And every time I read my Bible, I speak it. Sinasalita ko. And then the rest is history. Lahat ng mga bagay na meron ako ngayon, bunga ng mga sinabi ko. Baka mga bagay na wala kayo kasi hindi nyo sinasabi. Baka mamaya hindi nyo kinu-confess yung power na meron tayo ngayon. Sabi ng Luke 6:45, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Baka mamaya kaya galit ang sinasabi mo, kasi yun ang laman ng puso mo eh. Pansinin yung mga tao, minsan biglain mo. Lalabas sa bibig ko ano nandyan sa puso. Biglain mo, pressure mong bigla. Lalabas sa sa bibig niya mismo. Yun ang laman ng puso niya. Yun ang palagi na may meditate niya. Yun ang palagi na focusan niya ng attentions. Hindi lang yun ang algorithm ng social media niya, yun din kasi yung laman ng puso niya. Kaya out of the abundance of the heart, nagsasalita yung puso. Ito yung cycle. What you hear fills the heart. Sabi na pakinggan ka, lalaman ng puso mo yun. And then what fills your heart comes out your mouth. And then what comes out of your mouth changes your life. So ngayon, hindi lang pala yung pagsasalita, pati pala yung napapakinggan nyo. Pag ang napapakinggan nyo, puro condemnation, puro fear, puro regulation, puro religion, puro demands, then magiging demanding ka, magiging religious ka, magiging low people ka. Yung kasi napapakinggan mo eh. Pag ang napapakinggan mo, puro sakripisyo, di pagiging sacrificing person ka. Pag ang napapakinggan mo, puro tungkol sa love, di magiging loving ka. Pag ang napapakinggan mo about kindness, di magiging kind ka. So, depende pala sa napapakinggan mo. Yes. Yes. So, your mouth reveals actually what you have been feeding lately. What you have been feeding. Kung ano yung mga anak, guard the voices you entertain. Ano yung mga pinapakinggan yung boses?
na ine-entertain natin. Baka mamaya, puro takot, puro worry, or baka mamaya, puro chismis. Baka mamaya, puro mga hearsay, fake news, at kung ano-ano pa. Sabi ni Job, kung ang bibig daw, di ba pag kumakain tayo, no? Pag kumain ka, minsan titigil ka, ano yun? May bato. Yung bigas, kasi minsan may batong nandun eh. Pero yung mga masiba, walang bato-bato, kain lang. So normally, pipigilan ang sasalain ng bibig mo pag may something wrong. Dapat daw, sabi niya, kung paano ang bibig sumasala, ganun din ang pandinig. Ganun din daw yung tenga. Hindi lahat ng mga sinasabi sa inyo, papakinggan natin, entertain natin. Some voices bring fear. Some voices plant doubt. Pero may mga voices, delay your destiny. Dahil pinakinggan mo yung mga voices na yon, lalo minsan, ang masaklap, ito yung masaklap na katotohanan eh. Some voices you entertain, you receive, came from your family. Minsan sa hindi Kristiyanong kahit nga minsan Kristiyano, no? Huwag nga natin labelan yung Christian tsaka non-Christian. Minsan parehas lang eh. Minsan kasi may nagle-label eh. Naku, hindi yan mabait kasi hindi yan Christian. Kasi nakakita ako mga Christian, hindi mabait eh. Pero nakakita rin naman mga hindi Christian, pero mabait. So wala sa pagiging Christianity, kasi Christianity, religion eh. Pero yung spirituality coming from Christ, yun talaga yung, alam niyo, ang totoong karunungan, nagpapahumble, nagpapabait. Yun ang totoong karunungan eh. Gusto mo malaman na nag-grow ka na kay Lord? Hindi dumadami alam mo sa Bible. Pag nalalaman mong nag-grow ka na kay Lord, kaya mo nang i-accept yung kagaspangan ng mga tao. Nagsisimula ka nang bumait. Sabi mo nga sa katabi mo, nag-grow ka na. Bumabait ka na eh. Pero pagka hindi ka pa rin bumabait hanggang ngayon, kahit ang dami mong mga memory verse na alam, I think it just shows how religious you are. Not how Christ-like you are. Alam niyo ba si Eva? Kaya siya nag-fall, hindi dahil matakaw. Kaya nag-fall si Eve kasi nakinig. Nag-fall siya into temptation kasi may in-entertain na another voice in the Garden of Eden. May nagsasalitang boses eh. Maganda sana kung halimbawa, di salita lang siya ng salita. Ganon. Okay. O sige, ganon lang. Take it lightly. Kaya lang, pinag-focusan eh. Is it true? Totoo ba na pag kinain niyo ito, binigyan ka ng seeds of doubt, pinagduda ka, alam niyo iba dyan magaling. Maglagay ng duda. Maglagay ng mga questions. Dati wala ka namang questions eh. Pero dahil nakausap mo siya, nagduda ka tuloy. Will you please don't judge other people when other people are saying negative things about them? Halimbawa, may sinabi siya, "Uy, alam mo ba si ano?" Huwag mo kagad muna i-judge. I-filter mo muna. I-filter mo muna. Kumbaga sabi mo, teka, hindi pa ako ready para dyan. Kailangan ko marinig ang both sides. And sometimes, it takes time for us to know really the person. Minsan, kailangan mong magtiwala, kailangan mo kung minsan mapakinggan muna both sides, minsan kailangan mo ng time to really to focus, to listen very well kung ano i-judge natin. Alam niyo, na-realize ko, the enemy doesn't need to destroy you. Kasi hindi naman niya kaya yun eh. Kung kaya ng enemy na i-destroy tayo, lalagyan na lang niya tayo dito lahat ng COVID. Ipoposes niya yung truck driver para sagasaan ka. Kaya lang di naman ganun how he works eh. If the enemy wants to destroy you, alam niyo gagawin lang niya? He just need to listen to wrong voice. Ang gagawin lang niya, bigyan tayo ng mga maling mga boses na papakinggan. Maling mga tao sa buhay natin na magsasalita sa iyo. Kaya please be very careful who you are associating with. Sino yung mga kasama mo? Importante yun eh. Yung mga makakasama natin sa buhay. You need to feed on right words. Kailangan tama yung kinakain natin eh. Tingnan nyo to Si Jesus, pag nakinig kayo sa Kanya, ang sarap makinig ngayon. Pag sinisimulan kong tingnan yung mga words of Christ in the Bible, nakikita ko, most of His words are not corrections. Ang correction niya kadalasan sa mga religious people. But most of His words ni Jesus, mapapansin mo, palaging encouraging, palaging nakakatuwa.
Minsan may magsasabing, bakit ganito? Explain niya, it's okay. Hindi pwede magpagaling araw ng Sabat, it's okay. Pagagalingin niya. Ang dami niyang mga wordings in the Bible na nakakatuwa kasi, ano ba sabi ni Jesus? John 6:63. The words I have spoken are full of spirit and life. Pag nagsasalita si Lord, alam niyo ang words na lumalabas sa Kanya, life, nakakabuhay, nakaka-uplift. I mean, pag narinig mo, mai-encourage ka na mabuhay palalo eh. May mga tao pag narinig mo, gusto mo nang magpakamatay eh. Kasi sa mga depressing words, mga negative words, mga problematic ng buhay, na isi-share nyo sa'yo. So if you want to speak life, ang principles, you need to hear life. Bago ka magsalita, kailangan ang napapakinggan mo, buhay din. Magagandang words din yung napapakinggan mo. Ibig ba sabihin, PH, wala nang correction? Hindi. Natural, meron. Natural, those whom He loves, He correct. Natural, may mga words na makukorek ka. May mga words na makukonfront ka. May mga words, pero mostly, ang words ng corrections out of love. Mostly, ang words ng pag-redirect sa atin dahil mahal ka ng tao eh. So, anong gagawin? Sadyain mo. Sabay tayo. Sabihin nyo nga po, be intentional. Saan? Saan tayo magiging intentional? Listen to God's word. Kaya nga, kinongrats ko na kayo kanina, pagpunta nyo dito, nag-decide kayo na makinig ng salita ng Diyos dahil Sunday ngayon, nandito kayo sa church, congrats na, intentional yun eh. Sinadya nyo talaga, sige po, sama ako. Yung iba sa inyo, sige, I will be here. Ang kausap mo, sarili mo eh. Be intentional in listening to God's word. Be intentional in listening to faith-filled preaching. Yung bang mga preaching na faith-filled, love-focus, kindness-driven, generosity ang result. Kumbaga, ang naririnig mo, mas nagiging mas mabait ka, mas nagiging mas mapagmahal ka, mas nagiging generous ka. Kumbaga, nagbibigay ka ng oras, nagbibigay ka ng panahon, nagbibigay ka ng pera, nagbibigay ka ng sarili. Tapos nagbabago ka, bumabait ka, pag nakakapakinig ka, yun yung mga spirit-filled eh. Yun yung mga faith-filled, hindi nagiging maalam ka, magaling ka, matalino ka, pero di mo naman makita sa'yo, maramdaman sa'yo. Yung word. Surround yourself with godly voices. Alam niyo yung gagawin nyo? Pakinggan nyo yung mga tao sa paligid nyo. Pag napapansin mo, kada na lang makikinig ka sa kanya, lagi na lang medyo bumibigat yung loob mo, huwag mo naman i-block, pero i-mute. Huwag mo naman i-curse, pero umiwas ka ng konti. Maglagay ka ng space, I think it won't help me. Hindi ako mag-grow dito. O sabay-sabay, sabihin nyo nga, limit! Ang alin, PH? Toxic conversations. I-limit nyo yung mga toxic conversations. O balikan nyo yung mga messenger nyo. Tingnan nyo kung gaano ka-toxic yung mga napag-usapan nyo doon. Balikan nyo yung mga kausap nyo mga tao lately. Tingnan nyo ano yung mga toxic talks that you have conversed with them. Hanggat maaari, pagka halimbawa napapansin nyo magiging toxic ang direksyon, up. Teka po, hindi basura ng tenga ko. Minsan ang gagawin, idadump sa'yo lahat ng chismis, lahat ng negative, lahat ng... Napansin nyo na ba? Lalo yung mga taas ka kamay lang ang edad 45 pataas. Kaya pag nagsama-sama kayo, ano yung mga topic nyo? Ano maintenance mo? Ano blood pressure mo? Ano... Ang topic nyo, di ba? Mga health na eh. Mga health issue. Lalo pagka mga 60, nagkakita-kita yan. O dala mo ba yung metformin mo? Dala mo ba yung kanya-kanyang mga dala-dalang maintenance yan eh. Kasi usually, lagi pag-uusapan nyo, di ba, yung sakit at karamdaman. Kaya pag alam mo na yung gano'n ang magiging direksyon, magsisimula ka na magsalita ng magagandang bagay. Una, sa sarili mo. Alam niyo, nagiging effective ang isang bagay when you speak first to yourself. May nabasa akong statement ni Charlie Chaplin. Ang ganda. Alam niyo kung ano? Sabi ni Charlie Chaplin, you look to the moon, you see the beauty of God. You look to the sun, you see the power of God. But you see to the mirror, you look to the mirror, you see the amazing creation of God. Ikaw yun. Yung sarili mo yun pag humarap ka sa salamin. Kaya dapat makita niyo yung sarili niyo,
healthy. Makita niyo yung sarili niyo, beautiful. Handsome. Amen. Hindi yung kada haharap ka sa salamin, negative ka agad. Ba't naman ganyan ang ilong mo? Oo. Haharap ka sa salamin, pambihira naman. Sinalo mo naman lahat ng kapangitan, oo. Wag, please, rebuke it. Kada haharap ka, you see the amazing creations of God. Amen. Guard your words as if you are guarding your destiny. Yung parang ang binabantayan mo, yung kapalaran mo, sa pagbabantay mo sa mga salitang sasabihin mo sa bibig mo, huwag nyo nang sabihin mahirap kayo. Ano kayo? Huwag nyo nang sabihin mahina kayo. Ano kayo? Sabi ni David yun, let the weak say I'm strong. Let the poor say I'm rich. Sabi niya, let the redeemed of the Lord say it. Sabihin nyo na, tinubos ako ni Lord, hindi ako baon sa utang. Amen? Hindi ba sa inyo, alam nyo kung ano? Eto na, nanghihina na. Eto pa sasabihin, hinang-hina na nga ako. May utang, eto pa sasabihin, baon na nga ako eh. Naghihirap na, eto pa sasabihin, hirap na nga ako eh. Eto masaklap. Yung iba sa inyo, pagod. Ang sasabihin, pagod na nga ako eh. Ikaw naman nagpapa-exaggerate nito sa buhay mo eh. Ini-exaggerated mo lang lahat eh. Pwede mo nang huwag sabihin, kita naman na yun eh. Ramdam mo na naman eh. Why don't you change it through your words? Amen. Bakit, pastor? Because your words carry power. Yung words mo, napakamakapangyarihan yan. Sobra. Powerful yung words na sasabihin natin. Basahin ko ulit, 18:21, para mag-sink in sa inyo. Life and death are in the power of your tongue. Nasa bibig talaga. Kaya huwag kayong magsalita ng death sa mga cells ng katawan nyo. Alam nyo, ang body natin, how many percent ang water? 70%. 70% hindi dugo, tubig. At yung tubig, nagwo-work siya to vibration, sounds, and frequency. Tapos, eto masaklap, yung body mo, hindi niya alam kung nagjo-joke ka o totoo yung sinasabi mo. Hindi niya pinifigure out kung joke yun o true. Kaya ang kailangan gawin mo, alam niyo kung ano, sa katawan mo, unang gamutin mo, true words. True words. Lagi na lang masakit ang alak-alakan mo, balakang mo, kasukasuan. Sabihin mo sa katawan mo, huminto ka na sa pagsakit. We are the healed of the Lord. Amen? Kaso lang ang tanong agad, nasan yung alaksan? Bago yung alaksan, yung lakas muna niya. Bago everything, and then you start. I'm not saying not take the medicine. Pero first, take the medicine of your words. Your tongue, tingnan nyo ang liit pero laki ng impact. It can build or break. It can heal or destroy. Ang dami, it can open doors dahil sa mga words mo, pero iba sa inyo na pagsarduhan ng pinto dahil sa words niya din. Tingnan niyo si God. Nung mag-create siya, He spoke it. Diba sabi niya, let there be light, let there be sun, let there be moon, let there be waters, let there be flowers, let there be firmament, let there be earth. Salita lang salita. We are in His image. We are created in His image. If God is a speaking spirit, so do I. So do us. Tayo din, we are a God made in His image. So we are what? A speaking spirit. Alam nyo kung ano gagawin nyo? Magsalita ng magsalita. Kailangan magbunga ang bunganga ng maganda. Bakit? Your mouth is a factory of your future. Yung mga bibig natin, mag-create yan ng maganda sa buhay natin. So ngayon pa lang po, sabihin nyo na ngayon, yung gusto nyong mangyari. Dati, ina-apply ko yung what you see, what you get. Pero ngayon, mas i-apply ko na ngayon yung what you speak, you become. Subukan nyo, what you see, what you get. May nakita kang halimbawa, nagde-deposit sa bangko. Ikaw, nautusan ka lang doon. Nakita mo, may katabi ka, nag-deposit. Nilapag yung mga pera. Doon sa ibabaw ng counter, nakita mo, sabi mo, what you see, what you get. Makukulong ka nun. Robber yun. May nakita ka sa sakyan, what you see, what you get. Hindi. Ang gawin mo, magsalita ka na lang.
Lord, I'm next. Mark 11:23, whoever says to this mountain to be cast out into the sea and does not doubt in his heart, it will come to pass. He will have what he so ever says. Kung ano sasabihin mo, makukuha mo eh. You will always going to become what you say. Kaya lang, ang point, si Jesus, ini-emphasize niya yung speaking. Ang ganda ng focus niya. So ang faith, hindi yan silent. Faith is not silent. Faith speaks. He speaks what you believe and you believe what you speak. Kailangan mo sabihin yan eh. Pero pag ang sinasabi mo na constantly, I cannot, then you stay stuck. Sinabi mo na, hindi mo kaya eh. Pag sinasabi mo na, nothing will change, then nothing change. Kaya hindi nagbabago, hindi talaga magbabago yan. Wala talagang pag-asa dyan. Hindi talaga ako matatanggap. Hindi ko talaga kaya. I'm always like this. Then you stay the same. Doon tayo nagiging yun at yun din. Why? Sinasabi natin eh. But when you declare, nagsimula ka ng mag-declare, God is working in me. Sabay-sabay tayo. Sabihin nyo nga, God is working in me. Sabay-sabay tayo. Sabihin nyo, I am growing. Sabihin nyo, this season will pass. Halimbawa, nalulugi yung negosyo, nagkakasakit, nag-aaway, hindi magkaintindihan, ang daming mga bagay na parang hindi ayon sa gusto mo. Sabihin ng bibig mo, Lord, this too shall pass. Maaayos ito. I'm gonna be better. Why? Because of what you have done on the cross. Yung mga anak nyo, nagsisimulang maging cause minsan ng sama ng loob. Dahil sa nagsisimula na mag-decide ng sarili, sabi mo, Lord, you have said it, my seed will be mighty in the land. You have said it, Lord, from generation to generations. Ibe-bless mo. Kaya kasama itong mga anak ko, mga apo ko na mabe-bless. And then your direction begins to shift. Magsisimulang magbago yung direction. Umaayos lahat. Why? Yung confessions mo ang nagseset ng kondisyon. Alam niyo yung gagawin nyo ngayon? Your words set an atmosphere. Pagdating mo sa bahay, huwag kayo magkasalita ng ganito. Ito na naman itong bahay na ito. Marumi, walang tubig, walang kuryente. Ang sikip. Baguhin nyo na yan. Pagdating sa bahay, mamaya, pagbukas ng pinto, wow! Yung parang bang may asyenda ka, bumukas yung gate. May mansion, may asyenda. Simulan mong sabihin sa bahay, woo! There's no place like home. Lord, thank you po. Yung iba natutulog sa bangketa. Pero ako, may bahay. Pero ako, Lord, may bubong. Kahit butas. Start to appreciate, change the atmosphere of your words. Dati may in-invite akong guest speaker dito, si Prophet Marpolonia. Sabi niya sa atin, tuturuan ko kayong mangkulam. Ano? Paano yun? Ang ginawa daw niya ganito. Sabi niya rin sa babae, ang gawin mo sa asawa mo, kulamin mo. Paano? Pagtimpla mo siya ng kape, lagyan mo ng asukal, konti lang baka ma-diabetes. Tsaka mo haluin ng kutsara. Pero habang hinahalo mo, sasabihin mo daw dun sa kape, Lord, ang asawa kong ito, babait. Ang asawa kong ito, Lord, magiging malambing. Habang hinahalo mo yung kape, nagsasalita ka ng maganda. At tsaka mo nga ibigay sa kanya, sweetheart, eto na yung kape mo. Pag ininom niya yun, magtago ka na sa kortina. Tignan mo siya. Ang sasabihin mo ngayon, ayan na, magiging malambing na siya. Magiging mabait na siya. O bukas uli, timpla mo naman ng kape uli. Lord, ibibigay niya ang sweldo niya sa akin. You know what will happen? Nagiging powerful yung kape. Why? Because you add words. Words of what you want to see and who you want him to become. Nagsisimulang magbago. Why don't you use your power? Gamitin natin salita natin. Why? One word can change a home. One word can break or heal relationships. One word can set an atmosphere sa bawat room. Alam nyo, lahat na nakikita nyo sa New Life Tondo ngayon, yung LED wall na yan,
we spoke about it. Yang aircon na yan, we spoke about it. Everything. Yung leaders, yung mga pastoral, they are my witness. Yung kids room natin, ang ganda na ng children's room. Pagkatapos ng April, lalo yung gaganda. Paano gumanda? May pera? Hindi. Sinabi. One time, pupunta ako dyan sa likod. Yung mga, all changes, hindi iniisip ng utak ko yung pera, yung gastos. Alam niyo kung ano ginagawa ko? Eto gagawin natin, tinawag ko yung pastoral, labas tayo. Eto ang gagawin natin, ito, ganito, ganyan ha. Lalagyan natin ito, yung ganito. Pag kinuwekwenta mo na yon, milyon na yon. Pero alam nyo, pag yung puso mo, na puno ng magagandang salita, sasabihin ng bibig mo. Tapos makikita ng mata mo. Pag nakita nyo yung sitwasyon ng buhay nyo, walang pera, may sakit, nagkakaaway-away, nagkakagulo, simulan mo nang baguhin yung sinasabi mo. Lord, magsisimula itong mabago, Lord. Itong tao ito, naniniwala ako, Lord, kung paano mo ako binago, babaguhin mo rin siya. And things will start to fall into places. Amen? Tayo tayong lahat. Minsan, you don't need a microphone to change the room. Just a mouth submitted to God. Just a mouth submitted to God. Hindi kailangan ng mikropono para mag-announce. Isang bibig lang na kinukontrol at isang tenga lang na kung pinipili ko ano yung napapakinggan natin. Walk into darkness. Pag may madilim, ano nyo sabihin nyo? There is hope in here. God is still moving. We will overcome. Amen. Magsisimulang magbago ang lahat. Please stop speaking what you don't want. Yung mga bagay na hindi nyo gusto, huwag nyo nang sabihin. Kung ayaw nyo ng sakit, huwag nyo sabihin. Kung ayaw nyo na naghihirap kayo, huwag nyo nang sabihin. Kung ayaw nyo actually nang ma-pride kayo, huwag nyo nang sabihin. Huwag nyo nang sabihin, I'll never succeed. My family is hopeless. This is just my life. I will remain the same. Stop saying that. Hindi ko talaga kayang mag-diet. Hindi ko talaga kayang mag-aral. Hindi ko talaga kaya ito. Hindi ko talaga kayang ako ang magsusori. Stop saying it. Sabihin mo yung mga bagay na gusto mong mangyari. Amen? Romans 4:17, call those things which are not there as though they were. Kahit parang wala, tawagin mo na parang nandun. And you will see. Magbabago ang buhay natin. Amen? Come on. Sabayan niyo po ako sa declaration ito. Every head bow and eyes closed. Lord, today, Father God, we speak Jesus over every families. We speak healing in every sickness and disease. We speak provision, Lord, on every needs of your family here in Tondo. And today, Lord, we speak life. We speak life, Lord God, to every dying business. We speak miracles right now in Jesus' name. Right now, lagay niyo yung kamay niyo sa dibdib niyo. This represents your family. Ama, sa oras pong ito, walang pamilya na magiging sakitin. Walang pamilya na mababaon sa utang. Walang pamilya na mayroong makukulong. Walang pamilya, Panginoon, na magdurusa. Ang bawat pamilya na nandito ay pagpapalain mo, Lord. Ang bawat pamilya ay pinagaling mo, Lord. Ang bawat pamilya ay pinalakas mo. Pinagpapala mo, Lord. At ang lahat ng mahina magsasabing malakas. Ang lahat ng mayaman mahirap magsasabing mayaman. Hallelujah. Ama, salamat po. Salamat, Lord, pinalakas mo kami. Salamat, Lord, pinagaling mo kami. Salamat, Lord, pinayaman mo kami. Salamat, Lord, at pinatawad mo kami. Salamat, Lord, tinanggap mo kami. At salamat, Lord, inaayos mo kami, Lord. Kaya binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat, at pagkakila